Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tanan nga tinuod nga mahadlokon sa Allah subhanahu wa ta'ala ug sa mga dili mga Muslim, maayong buntag o kaha mayong udto, mayong hapon o mayong gabi. Mga igsoon, aniya nasab kining inyong higala Haji Muhammad Isa sa Buero. Mupaabot na usab kaninyo o ginagmay nga kasayuran nga may kalabutan aning pagtuo nga Islam. Igsoon karong buntaga atong pagahisgutan kining pagpangusab sa Kristiyanong kasulatan, ang pagpangusab. Ug sa dili pa atong isalam pangumusta ang membro sa Board of Directors sa Association for Islamic Development Service Cooperative nga gidumala sa atong mahal nga alim, si Sheikh Ismail Ibrahim Kalalagan. Usab atong gisalam ang tigdumala sa Southeast Asia Development Committee Foundations Incorporated. Magidumala usab nila ni Sheikh Abdullah Eber, Sheikh Salman Palwa ug uban pa. Ug atong gisalam ang pamilya ni Haji Yasir Landang nga unta tagaan siya sa Allah ug mga maayo nining kalibutana ug sa ulahing mga adlaw. Ug ang pamilya usab ni Sheikh Abdullah Ali Sindatok nga miuli na dito sa Allah subhanahu wa ta'ala, nga ihatag kaniya ang luna dito sa Jannatul Firdaus tungod sa iyang mga gihimo sa agama Islam. Atong ipangay sa Allah ang mga maayo nga ihatag ngadto sa iyang asawa ug mga anak, sa iyang mga apo, ang mga maayo dining kalibutan ug sa lain nga kalibutan sa ulayng adlaw. Atong isalam diay ang panimalay usab ni Engineer Ben Hamid dito sa Dakbayan sa Zamboanga. Mayingon man ang pamilya ni Ustad Ayan Samin, nilang Haja Seba Ampanas, silang Ustad Hen Samin, diya sa Lower Bayao, Tukuran, Zamboanga del Sur. Atong pagsalam sa mga kang Haji Inoy Moksan, kang Haji Jinky, kang Haji Jawadin Jawad, kang Haji Khadija Jawad, kang Haji Muhyiddin, kang Haji Muben Sakili, kang sa iyang Mrs. LV. Sa atong Provincial Salam Police, National Salam Police Chairman, si Engineer Yusuf Makabada, yung pamilya atong isalam. O sa Pagaden City Salam Police Chairman Ustad Junaidi Aralon, atong isalam. Mayingon man si Haji Muhyiddin Magalasin, yung panimalay diha sa Labangan, Zamboanga del Sur. O si Haji Bansara Katong dito sa Tiguma, uban siyang asawa, mga anak, mga apo. Si Haji Anuridia Tapudok des Labangan, o si Brother Manny Maulana. Og ato sa gisalam si Brother Muhyiddin Abdul nga mahimong viewing sa ato, no? Akong amigo di ay si Abdul Gafur Kanyete, Abdul Gafur Mahinay. Kauban siyang misis nga si Jan Kanyete, silang anak nga si Joshua Kanyete Mahinay o si Ismail Kanyete Mahinay. Ako usab gisalam si akong asawa si Mariam Makapas, si Johaira Kanyete, si ako mga anak si Nuraini, si Omar, Muhammad Isa Altani, si Aisa, si Hajara, si Sarah, si Asiya, si Fatima, si Janna o si Hamida. O sa mga balik Islam nga mga nagdawa, sila si Brother Abdul Latif Go, uban siyang asawa si Khadija, nag-isalam siya uban siyang anak. Mayingon man si Brother Ibrahim Valdez, yang asawa o mga anak. O ang usap pagid nato kaigsoon nga si Brother Muhammad Idris Pukot nga nagdumala sa mga balik Islam sa Siratul Mustaqim para pagdawa. Kini sila si Brother Muhammad Idris Pukot, sila si Ibrahim Valdez, silang Abdul Latif Go. Walay laing tumong-tuyo ni maong pagpahibalo sa mga tao nga walay laing ang isimbahon gawas sa Allah subhanahu wa ta'ala. O karon igsoon moadto ta sa atong hisgutan karong buntaga.
adunay nahitabo nga pagpangusab sa kasulatan sa mga Kristiyanos. O kini sumala sa atong mga pagduki nga ginagmay isip usa ka nangita og mga information. Nakita dito sa usa ka basahon nga the Dead Sea Scrolls, The Gospel of Barnabas and the New Testament by M.A. Yusef, page 81. Then matod pa, Victor Chononenses, a 6th century African bishop, related in his chronicle 566 AD that when Misala was consul at Constantinople 506 AD, he censored and corrected the Gentile Gospels written by persons considered illiterate by Emperor Anastasius. The implication was that they were altered to conform to 6th century Christianity, which differed from the Christianity of previous centuries. Si Victor Chononenses adtong ika-unong ka siglo usa kini ka African bishop sa iyang chronicles atong tuig 566 nga si Misala sa diyang mo'y consul sa Constantinople atong 506 iyang gi-censored o gikoreksyonan ang kasulatan sa mga hintil nga gisulat kuno sa mga illiterate, sa mga way alamag. Sumala pa ni Emperor Anastasius. Kini nagpahasabot, nagkahulugan, nga sila ginausab aron ipahaom sa ika-unom ka siglo sa Christianity. Nga lahi kayo sa Christianity sa unang panahon. Mao kini ang na-record sa kasaysayan igsoon nga anang mga tuiga ang usa ka Emperor Anastasius mi-declare nga kadtong nagsulat sa mga kasulatan sa Kristyanismo, mga illiterate. Matud pa sa usa ka Emperor Anastasius. Tungod niya na kay mga illiterate lagi, kinahanglan nga usbon. They censored and corrected. Yutro ang kasulatan. Ipahaom ang pag-usab, ipahaom sa 6th century Christianity. Sa ato pa ng mga 500 years after Christ, ang Christianity anang panahon na, lahi na adtong Christianity sa panahon nga bag-o pa si Jesus na wala sa kalibutan. Moto gipausab. Kay lagi kuno ang nagsulat sa mga kasulatan sa Kristiyanos, mga illiterate, matud pa ni Emperor Anastasius. Na kining maong kausaban igsoon, nahimo ko ni tungod lagi kay doon na may kasulatan nga naguna adtong panahon pa sa unang siglo. Matud pa ni Sir Huygens, lain kini nga basahon igsoon sa History of Christianity in the Light of Modern Knowledge, page 318, mao ni ngalan sa libro. History of Christianity in the Light of Modern Knowledge, page 318. Nadili ni ato ang istorya ha. Matud pa diri ni Sir Huygens, it is impossible to deny that the Benedictine monk of St. Maur, as far as Latin and Greek language went, were very learned and talented, as well as numerous body of men. In Cleland's Life of Lanfranc, Archbishop of Canterbury, is the following passage. Lanfranc, a Benedictine monk, Archbishop of Canterbury, having found the scriptures much corrupted by copyists, applied himself to correct them, as also the writings of the fathers, agreeably to the orthodox faith, secundum pedem orthodoxam. Usa ka imposible kaayo nga ilimod, matud pa, it is impossible to deny nga ilimod nga ang Benedictine monks of St. Maur, as far as Latin and Greek languages went, were very learned and talented. Mga maalam kayo kining kanang mga mongha sa St. Maur, kung ang istoryahan ang Latin o Grigo nga sinultian. They were very learned and talented. Matud pa ni Sir Huygens. Kay dunay matud pa sa usa ka libro nga ni Cleland's Life of Lanfranc, Archbishop of Canterbury, matud sa mong libro nga Lanfranc and Benedictine monk, Archbishop of Canterbury, having found the scriptures
much corrupted by papists, applied himself to correct them, as also the writings of the Father, agreeably to the Orthodox faith, secundum pedem orthodoxam. Tungod ana igsoon, giutrog yun, giusab yun ang mga kasulatan, kay lagi kuno, doon ay mga kanang dili ba muhaom sa ilang panahon atong 6th century. Mo gahapon karon sa atong panahon karon, doon ay mga panghitabo nga ang mga teachings niadtong miaging gatusan ka mga tuig o 50 ka tuig, 100 ka tuig, 200 ka tuig, ilang ginautro karon kay ipahaom kining sitwasyon karon, ilang baguhon nga himuon pagason nga kining pagtuo karon mao ni ang original nga pagtuo sa una. Mao ni ang nahitabo igsoon, hinay-hinay nga pagpangusab sa kasulatan. Matod pa, in other words, the Christian scriptures were rewritten in order to conform to the doctrines of 11 and 12 centuries. Giutro na sab. Rewritten, giutro pagsulat ang mga kasulatan Christian scriptures, and even the writings of the early fathers were corrected. Bisan pa katong sinulat sa mga early fathers, sa mga karaan sa pagtuo, mga dagko kayong mga ranggo sa pagtuong Christianity, ilang ginotso, so that the changes would not be discovered. Aron ipang-utro ang kasulatan. Nga naman, aron dili madiskubrihan kadtong mga nahitabo nga pagpag-utro sa karaang panahon. Ngani, matud pa, the same Protestant divine has remarkable passage. Impartiality exacts in me the confession that the Orthodox have in some places altered the Gospels. Matud pa nga ang baong mga usab mga Protestante mihatag sa pamasahe o nahatag sa mga statement nga kanang gipang usab lagi yun ang mga kasulatan aron pagpahaom kunuhay sa ilang gusto nga may tabo sa ilang relihiyon igsoon. Mao na nga makasubo kayo nga kining naabot karon nga pagtulunan sa mga katawhan, nasugamak na kini og daghan kaayong mga pagpangusab sumala sa kasaysayan. Unya, unsa may nitabo aning mga pagpangusaba? Matud pa, the author then goes to demonstrate how a massive effort was undertaken in Constantinople, Rome, Canterbury, and the Christian world in general in order to correct the Gospels and destroy all manuscripts before this period. Yaw na igsoon? Ang Constantinople, ang Roma, Canterbury, ug ang Christian world in general order to correct the Gospels and destroy all manuscripts. Gipang koreksyonan. Ang karaang kasulatan, gipang koreksyonan. Kaya lagi, magoy nag-unang statement nga kuno, mga illiterate katong nagsulat sa mga kasulatan. Mo itong ilang gikoreksyonan aron to conform, muhaom, musibo sa ilang pagtuo karon. Mo na nga si matud pa ni Theodor Jahan is illustrated the vital conflicts within the established churches and the articles of the creed. He points out that the Roman Catholics accused the Greek Orthodox Church of remodeling the text of the Holy Scriptures by additions and omissions with both good as well as evil intentions. Karon no, unsa nitabo? Ang mga Orthodox ilang gipasanginlan ang mga Romano Katoliko nga maoy mihimo og mi-remodel sa mga texts sa balaan nga kasulatan, Holy Scriptures, og pinaagi sa pagdugang additions and omission, gidugangan o gipanguhaan with good and evil intentions. Sagol ni ang pasangil sa Orthodox Church nga kining Roman Catholics, sila may mihimo og mga pagdugang og pagpanguha sa kasulatan uban na nini ang good and evil intentions. The Greek Orthodox, in other hand, accuse the Roman Catholics of straying in many places very far away from original texts. Ang mga Griego nga Orthodox sa laing bahin, ilang gipasanginlan ang Romano Katoliko nga nahisalaag kayo sa daghang dapit nga palayo kayo sa original text.
gipasangilan sa Orthodox and Catholics. In spite of the differences, they both join forces to condemn the non-conformist Christians, deviating from the true way, and condemn them as heretics. Ang Roman Catholics na masangil sa Greek Orthodox nga ilang gipang-utro ang sulatan, ang Greek Orthodox pod bisa pasangil pod sa Roman Catholics gipang-utro ang sulatan. Pero kining duha, Orthodox Church ug ang Roman Catholics, sila nagkaiusa nga kadtong mga ubang Kristiyanos nga dili mo conform, dili mo pahiuyon kanila, sila gingon nga deviating from the true way. Kini mga Kristiyanos nga walang uyon sa Greek Orthodox o kining Roman Catholics, sila gitawag og mga nahisala, deviating from the true way. Salag sila, and condemn them as heretics. Gipang hukman nga mga irehis. Motong dunay patay sa unang nga millions ang patay. Mabot ang panahon ni ato nang isgutan diri. Ang patay sa unang millions, dili thousand, millions tungod lang sa kanang pagsupak nila aning mga pagtulunan nga gipang-utro, gipang-usab. The heretics in turns condemn the Catholics for having recoined the truth like forgers. Na ito po mga gitawag og mga herehis, may balos pod nga kini mga Katoliko, sila mo giutro nila ang kamatuoran, gipang-usab nila. Og kini nga panghitabo igsoon sa kalibutan, nasulat kini sa balaan nga Quran. Atong balikon, klaro na. Kining maong pagpanghitabo nga pagpangusab sa kasulatan, ug unya nang gibikil, nang giaway na ning mga giusab, kay ang uban dunay good intention, bad intention, gasagol. Ang Roman Catholics manaway sa Greek Orthodox nga kamoy gautro sa kasulatan, ang Greek Orthodox po danaway po sa Roman Catholics nga kamoy gautro sa kasulatan. Unya kining duha nga nag-away, nagkausa sila nga ilang i-condemn, ilang hukman nga mga irehis kadtong mga tao nga Kristiyanos gihapon nga dili muuyon nilang duha. Unya kini pong mga gihukman nga mga irehis, may simbalik pod, bisulti pod nga kining Catholics maoy mga miutro sa kamatuoran. Sila mga tig-usab. They recoin the truth like forgers. Ilang giusab, sila mo'y tig-usab. Nakaroon kining istoryaha igsoon, hitabo ni sa kalibutan. Og ania ang sulti sa balaan nga Quran. Atong basahon kini sa Suratul Maida 14 nga tos 19, 5 ni ka verse migsoon. Ato lang hinay-hinayon inshallah no, para makakuha kita og gamay nga punto. Sa 14 sa Suratul Maida. And from those who said we are Christians, we took their covenant, but they forgot a good part of the message which was sent to them. Therefore, we have stirred up enmity and hatred among them till the day of resurrection, and Allah will inform them of what they used to do. Og kadtong mga tao nga mingon nga kami mga Kristiyanos, naghimo kami og kasabutan kanila apan sila nalimot sa maayong bahin sa mensahe ngadto kanila. Busa amo silang gilibog og gipanagdumot. Ang panagdumot diha taliwala nila hangtod sa adlaw sa pagpangabanhaw, ug ang Allah maoy mohatag kanilang kasayuran sa mga butang nga ilang gikasumpakian. Na dinhi igsoon gisulti sa balaan nga Quran nga kining mga tao nga nagsulti nga we are Christians, sila nalimot sa tinuod nga kasabutan sa Allah, sa Dios ug kanila kay dunay covenant. O niya ang nahitabo, ano nalimutan mo na? Siyempre kay gipang-usab, pangutro ang sulatan. Tungod niya na gibutangan sa Allah og panagsungi, panagbikil ang Christian world. Nga kining panagbikil nila hangtod karon, hangtod sa adlaw sa paghukom, dili gyud ni siya mahusay. Walay possibility nga mahusay kay ang Quran gasulti. Ngani kung akong tan-awon kanang pag-ampo ni Jesus diya sa Biblia sa Juan 17, ingon ni Jesus nga, Father, make them one as we are one.
amahan, himua silang usa. Mayon nga kita usa. Pag-ampo kaniso sa Biblia nga mausa unta ang iyang sumusunod. Ha? Mao ni pag-ampo nga wa gid madungog. Wala madungog. Nganuman kay nagbikil ang iyang sumusunod ang mga Greek Orthodox ug ang Roman Catholics nagbikil, nagpasingan lanay nga kamong Catholics kamoy gaotro sa kasulatan, ang Catholic pud mobalos kamo mga Orthodox kamoy gaotro sa kasulatan. O niya nadugay ang ikatulo nga bahin sa mga Kristiyanos nga wala muuyon adtong duha sa Orthodox o sa Roman Catholics gipang declare nga mga heretics kutong dunay daghang kay patay adtong panahon sa gitawag og Dark Ages. Ato ra na hisgutan sa umabot panahon. Sa bersikulo 15 sa Surah Al-Maidah, matod pa diri, O people of the Scripture, now has our messenger Muhammad come to you, explaining to you much of that which you used to hide in the Scripture, and forgiving much. Indeed, there has come to you a light from Allah and a plain Scripture. Na dinhi, o mga katawhan sa kasulatan, ahlul kitab, people scripture, kining gitawag people scripture may ison, mga tao ni nga mga Hudiyo o mga Kristiyanos nga na ay libro nga gikan sa Ginoo, gikas Dios. Tagaan na sila rebel books, na sila mga libro nga pulong sa Ginoo nga naa sila ha. Kay gikan sa mga propeta, kay naadaghang propeta sila ha. Mo ning gitawag sa ahlul kitab, mga tao nga dunay kitab, dunay libro, dunay Biblia. Giingnan sila sa Allah subhanahu wa taala karon o mga katawan sa kasulatan, miabot na kaninyo ang among sinugo nga si Muhammad. Nga magsaysay kanyo sa daghan kayong butang may tungod sa inyong gitaguan sa inyong kasulatan. Dinhi gisulti sa Quran ha, gipangtaguan. Naa day nahitabo nga gipangtaguan nga mga kasulatan, mga statement, mga pagtuo nga wala gipadayag. Unforgiving much. Gipahibalo usab sa Allah nga siya mo pasaylo. Indeed, there has come to you a light from Allah and a plain scripture. Sapagkat tinod miabot diha kaninyo ang kahayag nga gikan sa Allah ug ang matin-aw nga kasulatan, ang Quran. Dinhi igsoon gipahibaw dinhi nga kanang pagsungni ninyo di magin mo mahuman diha hangtod sa adas paghukom ni ay among sinugo si Muhammad, nga mo explain kaninyo anang gipantaguan ninyo. Anong taguan man? Kay gipang utro lagi nga wala. Tungod sa to conform the doctrines sa ilang panahon karon katong sa unang ilang utrohon aron musibo karon. Versikulo 16, wherewith Allah guides him who seeks His good pleasure unto paths of peace. He brings them out of darkness by His will into light and guides them to the straight path. Tungod ani ni Muhammad sallallahu nga kanang katapusang sinugo sa Allah subhanahu wa taala, giyon sa Allah nga pinaagi kaniya igigiyahan ang tao ngadto sa kahimot sa Allah sa dalan sa kalinaw ug iyang dalhon sila gikan sa kangit-ngit paingon dito sa iyang kahayag. Kay ang Allah mugiya kanila ngadto sa tulid nga dalan, Siratul Mustaqim. Na dinhi igsoon ang tao hangtod nga dili siya mudawat sa katapusang propeta nga si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magpabilin gid siya des pagtulunan sa mga inusab nga kasulatan nga di gyud siya makatultol ngadto sa tulid nga dalan. Kay ang makatultol sa tulid nga dalan ison kadto ra gyung mudawat sa pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kay naa diha ang libro, ang kitab nga plain scripture, klaro, tin-aw nga kasulatan. Versikulo 17, Suratul Maidah ning atong gibasa karon sa ihang translation. The ended have disbelieved who say, Lo, Allah is the Messiah, son of Mary. Say, who then has the less power against Allah, if He had willed to destroy the Messiah, son of Mary, and His mother, and everyone on earth? To Allah belongs the dominion, the heavens and earth, and all that is between them. He creates what He will, and Allah is able to do all things. Sila sa pagkatinod, wala mo tuo. Ato pa, ang Allah na misulti. Sila sa pagkatinod, wala mo tuo. Sila mga kafir, laing pagsulti. Ang Allah mi declare nga mga kafir ka ng mga tao, nga moingon nga, ang Allah mao si Kristo. Allah is the Christ. Ang Allah subhanahu wa ta'ala misulti sa balan nga Quran,
basta mosulti gini ka nga si Kristo mo'y Diyos, ikaw kafir. Ang mi-declare na nga kafir ang Allah. Kitang mga tao, dili ta mahimong mo declare og kafir. Kinsa man ta? Dili ta ka declare, dili ta ka kafir ka. Dili. Nga naman, kita, dili ta Ginoo. Dili ta kibaw. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, maoy mi declare, maoy mi pahayag, nga kanang mga tao nga muingon nga Allah is the Messiah, nga ang Allah mo si Kristo, nga anak ni Maria, kana sila mo'y kafir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala mo'y misulti na. Mo na magbantay ta ni Igsoon. Bantay ta ni. Ayaw gyud kumpiyansa. Basta tao gani nga mutuo nga si Kristo mo'y Diyos, na kafir na siya. Dili ta mahadlok ka ng usulti. Tungod kay mao nay sulti sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kafir sila. Tungod niya na, ato ning katungdanan, nga ato silang sultihan, nga biyain ang pagkakafir. Ani ay kaligunan nga gisulti sa Allah para ang tao makahibaw. Who then has the least power against Allah? If he had willed to destroy the Messiah, son of Mary. Kinsa bay dunay gamay kay nga gahom kun pananglitan patyon sa Allah si Kristo nga anak ni Maria. Kinsa kuno dunay gahom nga gamay? Naka? Nga bisan si Jesus gani Isa alayhi salam anak ni Maria mingon, I can do nothing of my own self. Wa ko'y mahimo sa akong kaugalingon. Way gahom si Jesus sa iyang kaugalingon. Siya mismo misulti. Og daghan mang milagro yang gihimo, nahimo niya tungod sa gahom sa Allah. Dili iya. Siya mismo walay gahom. Busa ang Quran misulti, kinsa bay dunay gamay kay gahom dia nga makabukog kung akong patyon ang Kristo nga anak ni Maria. Og ang iyang inahan. Og ang tanan nga ni asayuta. Naay makapugong sa Allah. Tanan sa kalibutan, tanang tao na puyo, iyang patyon na ba makapugong niya? Kinsa? Nabay kasulatan makasulti ana nga naay makapugong sa Allah? Nganong dili man mapugngan? To Allah belongs the dominion of the heavens and earth and all that is between them. Nga di man mapugngan ng Allah unsay iyang buhaton tungod kay siya mo'y magbubuot sa tanan sa karangitan o kuyutan o sa tanang sulod nini. He creates what He will and Allah is able to do all things. Makahimo siya pagbuhat sa iyong gusto kay siya makahimo man sa tanang butang. Igsoon, akong balikon, basta muto ka nga si Kristo, si Jesus mo ay Diyos, itawag ka sa Quran ng kafir, ug ang mitawag ka nimo kafir mong Allah, ug ang kafir, ang buti pasabot, tao nga walay pagtuo. Ug ang tao nga walay pagtuo, ayaw gyud pagunahuna nga pasudlon kag langit. Maluwas ka. Wa ko kay pagtuo. Munang gibadlong ka, pinaagi nining Quran. Kay nakita na nimo ang kasaysayan nga kanang imong gisunod-sunod karon nga reliyon. Reliyon ka na nga ang kasulatan gipang-utro, gipang-usab, gipagpahaom sa ilang gusto. Kay naa sila mga good and evil intentions. Ang kasaysayan misulti na og gi-confirm sa Quran ang panghitabo nga naagay mga tao nga sama niya na nga ilang ginautro ang kasulatan. Versikulo 18. Suratul Maidah gyapon. And the Jews and Christians say, we are sons of Allah and His loved ones. Say, why then does He punish you for your sins? No, you are but mortals of His creating. He forgives whom He will and punishes whom He will. And to Allah belongs the dominion of the heavens and earth, and that is between them, and unto Him is the return of all. Ang mga Hudiyo o mga Kristiyano, musulti sila, kami mga anak sa Allah, iyang mga minahal. Sultii sila. Ngano man lagi nga, ipangsilutan man lagi mo sa inyong mga sala. Kamo mga tao lamang nga binuhat niya. Siya mo pasaylo sa iyang magustuhan, ug musilot sa iyang magustuhan. Kay ang Allah, siya mo'y magbubuot sa tanang kalangitan ug yuta, ug sa tanan nga sulod niini, ug kitang tanan, ubalik ra ngadto kaniya. Mga hinigog man akong kay galano kay igsunan, ang Quran gasulti nga naay mga tao nga mangangkon nga kami mga anak sa Allah, iyang mga minahal.
kung tinuod pa na ngano man nga gipangsilutan man sa mga sala. Kung mahal, nganong gisilutan man. Ikaduha, kung tinuod nga gimahal ninyo ang Allah o kamo mga anak sa Allah, astagfirullah. Nganong dili man mo musunod siyang gusto? Unsa may gusto niya? Ayaw mo pagsimba og laing gawas nako. Ako ray Dios, ako'y gabuhat ninyo. Nganong kana may iyong simbahon ng akong binuhat? Si Isa alayhis salam nga si Jesus nga anak ni Maria, binuhat na sa Allah. Ang mga balaan nga mga tao, binuhat sa Allah. Mga anghel, binuhat sa Allah. Mga espiritu, binuhat sa Allah. Pero nganong mo may simbahon? Muhangyo sa anghel nga Gabriel, muhangyo sa anghel nga Israfil, anghel Miguel, muhangyo. San Miguel, tabangi mi. Muampo sa mga santos, mga balaan nga mga tao. San Juan, San Pedro, tabangi mi. Muampo ni Jesus. O Ginoong Jesus, tabangi mi. Astagfirullah. Kung tinuod ka nagtuo sa Allah, dili ka kafir. Nganong dili nimo dawaton ang kamatuoran? Nga kana siya tanan nga imong gampuan, pulos kana binuhat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinahanglan na nimo isalikoy, dili buot ipasabot igsoon nga dautan ka ng imong gipangampuan. Mga buutan sila, mga propeta sila, mga anghel sila, ha? Mga balaan silang mga tao, dili sila mga buang-buang. Pero kana sila nga imong gipangampuan, wala na musulti nga sila mo'y ampuan, sila mo'y simbahon. Pero nganong imong nang gibuhat, unya mo ingon ka nga ikaw, anak sa Dios. Unya ikaw, wala gani mo simbahin sa Dios kay ang imong gisimbag yampuan, gihangyon og panabang katong mga binuhat sa Dios. Subhanallah. Mga itagiya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Watay lang mahimo ani kalibutan na. Ug patyon ta sa Allah wag makapugong. Way makapugong kay siyang labing gamhanan. Naitambag din eh. 19. O people of the scriptures, now has come our messenger Muhammad unto you to make things plain after a break of series of messengers, lest you should say, there came not unto us a messenger of cheer nor any warner. Now has a messenger of cheer and warner come to you, and Allah is able to do all things. Matud pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kahulugan siyang pulong, o mga katawan sa kasulatan, mga Hudiyo, mga Kristiyano, yung ipasabot. Miabot diya kaninyo si Muhammad, uban ang matinaw kaayo. Pagtinaw sa mga butang diya kaninyo. Kay aron dili ka mo makapasumangil nga, nganong wala may mianhi ka na to nga sinugo, nga magdala og kanang kalipay ba kahayahay o pasidaan. Karon miabot kaninyo ang sinugo sa kahayahay, kalipay o pagpasidaan nga na kaninyo kay ang Allah makahibol pagbuhat, makahimo buhat sa kanang butang. Ison, mao nang gipadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para walay katarungan ang tao. Nga wa may kaybaw, nga gipang utro din eh, wa may kaybalo, nakasunod-sunod lang mi ani kay wa may kaybalo. Mauna nga gipadala si Propeta Muhammad pinaagi sa balaan nga Quran, gisultian kita nga ang mga katawhan sa Ahlul Kitab, they forgot the good part of the message which was sent them. Gikalimtan lang katong maayo nga bahin sa mensahe, ilang gikalimtan. Unsa man maayo nga bahin sa mensahe? The message of all the prophets, ang ilang mensahe unsa man? There is only one God. Usaray Ginoo, usaray Dios, simbahon. Nalimtan na. They create something. There are three persons in one God. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. And these three are one. Naghimo sila pagtununan. Gikalimtan nila katong good part of the message. Ang message sa Diyos maayo. Pero doon ay good part to worship only one God. Pagsimba lamang sa ka Diyos. Manigsoon nga, alhamdulillah, na ay katapusang propeta nga mao si Muhammad sallam para pagpaabot sa tuwa og information gamit ang Quran, ang clear kayo nga libro, mubin, tinaw kay nga libro nga mo padayag sa kamatuoran og katong gipangtaguan nga wala lagi pang sulat kay gipang utro ang kasulatan ay ilang ipagawas katong ilang gusto nga musibo silang kagustuhan og ang maayong mensahe nawad-an ni noon kato ipagawas og patinaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mao na nga matud pa sa ni San Agustin, kini si San Agustin usa ni katawo igsoon nga giila sa mga protestante o sa mga katoliko.
Matud pa ni San Agustin, aniya ang iyang statement nga na sulat kini sa the Dead Sea Scroll, the Gospel of Barnabas and the New Testament, page 83. Matud pa ni San Agustin, there were many things true in Christian religion. Daghan kayo nga tinuod sa Kristiyanong religion. Si San Agustin gisulti niya, which it was not convenient for the vulgar common people to know. Nga dili angayan, dili maayo, dili sayon nga masabtan sa mga common nga tao. And that some things were false but convenient for the vulgar to believe in them. Pero doon na say mga daghang mga butang nga bakak nga sayon o sayon nga ipatuo ngadto kanila. Muni sulti ni San Agustin nga naa sa Christian religion, na ang daghang tinuod kaayo sa Christian religion nga dili maayo nga ipasabot ngadto sa mga bulgar, sa ngadto sa mga common nga tao. Si sulti ni San Agustin, na ay daghan kay maayo nga pagtulunan sa Christian religion, pero dili maayo nga ipasabot dito sa mga common nga tao. Ug doon na po'y daghan kay bakak nga mo angay nga ipasabot ngadto sa mga common nga tao. Kita mo na. Giklaro gyud nga sa Christian religion na ay tinuod nga daghan, na po'y bakak nga daghan. Ug katong tinuod nga daghan dili maayo nga ipasabot ngadto sa tao nga mga common. Pero katong mga bakak, mo'y sayon nga ipatuo sa mga taong kumun. Matud pa ni San Agustin nga giila, gi-recognize sa mga Katoliko o sa mga Protestante. Og matud pa ni Sir Huygens, it is not unfair to suppose that in these withheld truths we have part of the modern Christian mysteries. And I think it will hardly be denied that the Church, whose highest authorities held such doctrines, would not scruple to retouch the sacred writings. Matud pa ni Sir Huygens, dili makatarunganon nga atong inon nga kining gitaguan ka matuoran nga mahimutang kabahin sa modernong misteryo sa Kristyanismo. Dita imbot misabot ka, dita mag-apil-apil aning mga withheld truths kanang gipangtaguan. Kay akong ginuna nga lisod kayo nga ilimod sa simbahan. Kay ang simbahan man mo'y dako kay authority nga kining gipangtaguan nga doktrina nga dili sila makahimo sa pag-usab sa mga kasulatan. Imposible kuno nga dili mahimo sa simbahan tungod sa kadako sa otoridad sa simbahan. Pwede niyang usbon ang kanang ang singalan aning mga doctrines nga pasibo siyang gusto. Doon ako'y nahinumduman igsoon sa usa ka libro nga ako nabasa, The Roman Catholic Church na libro. Na dito sa kalaray gingon, the Church made the Bible, but the Bible do not made the Church. Ang simbahan mo'y naghimo sa Biblia, dili ang Biblia mo'y naghimo sa simbahan. Dili pasabot igsoon nga ang simbahan mas labaw og authority kaysa Biblia. Busa tungod ana, pwede niyang usbon kay taas man siyang otoridad. Mao na nahitabo nga gipang-usab gyud ang kasulatan. Sa ato na nisigutan sa miaging panahon. Busa ngani sa pagkakaron na diskubrihan karon sa mga biblical scholars, sa mga Katoliko o sa mga Protestante nga kining 13 ka libro ni Pablo nas bagong tugon sa Biblia, kining 13 ka libro ni Pablo nga kuno siya mo'y nagsulat, dili kana tinuod kay ang tinuod 7 ra ka buok ng Pablo. Kanang uban na wa na may balik kay sa tagiyana. Kini bagong discovery sa mga biblical Christian scholars. Ang kang Pablo de kuno diha kanarang Roma, 1 ikaduhang Korinto, Galacia, Pilipos, Pilimon og 1 Tesalonika. Mo ka Pablo 7. Kanang unom ka buok diha kay 13 man tanan. Wa nay labot si Pablo diha sumala sa mga Bible scholars. Busa karon igsoon, makaingon pa ba kita nga
kini mga libro, inspired books, dinasig kini sa Ginoo, hinatag kini sa Ginoo ning mga libro nga gipang-utro man dinhi sa mga tao ngani wa na mahibalo kinsa nanulatan ni uban. Ang mga Protestante maingon nga ang tinuod nga Biblia 66 ka libro. Ang mga Katoliko maingon ang tinuod nga Biblia 73 ka libro. Pero ang karaan kayong mga magtotoo nga sumusunod ni Kristo igsoon, wala sila mogamit og 66 ka libro, wa pod sila mogamit ang 73 ka libro nga Biblia karon. Wala sila mogamit na. Tungod kay kining 63 o kining 66 ka libro o 73 ka libro, invention na lang nila nga sila ay nag-compile na nga mao ni atong Biblia. Mao ni atong Biblia. Og ngani katong dili masakop anang mga libro tawag na rin og apocryphal book, uninspired book. Nalaigsoon, wala sab ko'y panahon na taas-taas na ito istorya ron. Ang importante lang masayod ta nga gi-confirm sa Quran nga ang mga kasulatan gipang-utro o gipangtaguan ang kamatuoran sa mga tao nga may kahadlok sa Allah o gi-confirm sa Quran nga tawgon gyud og kafir ang mga tao nga motuo nga si Kristo mo'y Dios. Kay kanang pagtulon binuhat lamang sa mga tao nga nag-usab sa mga kasulatan. Hangtod lang unang ko dinhi akong isang pagbalik ang atong mga igsoon sila ang panimalay ni Haji Yasir Nandang kay miuli na siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang asawa, mga anak, mga apo, taganto sa Allah ng maayo ning kalibutan na og sa uling adlaw. Atong salam sa sila si Engineer Ben Hamid ug iyang pamilya dito sa Dakbayan sa Zamboanga. So sa Ayan Samin, sa Jaseba Ampanas, sa Stadia Hen Samin, diya sa Lower Bayaw Tukuran Zamboanga del Sur. Salam kang Haji Inoy Moksan, kang Haji Jinki, kang Haji Jawadin Jawad, kang Haji Khadija Jawad, kang Haji Mubin Sakili, diya sa May Wharf area sa Dakbayan sa Pagadian. O atong gisalam sa ang National Chairman sa Salam Police, si Engineer Yusuf Makabada, uban siyang asawa, mga anak, mga apo, diya sa Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur, kay siya na karon ang Salam Police National Chairman, si Engineer Yusuf Makabada. O atong gisalam sa si Ustad Junaidi Aralon, ang Pagadian City Salam Police Chairman. Ug maingon man si Brother Abdul Aziz Tindok, no? Di pa na ko confirm sa akong information nakuha nga marag siya ang head sa provincial Salam Police, no? Dili na konfirmado, pero inshallah karon na mahibaluan. Atong gisalam siya uban siyang asawa, no? Og atong gisalam sab ang panimalay ni Sheikh Abdullah Ali Sindatok nga miuli na dito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tagaan siya sa Allah og lugar dito sa Jannatul Firdaus tungod siyang buhat sa agama Islam. Og atong pangayon nga ang iyahang mga anak, mga apo, asawa, ang kabatunog mga maayo ani kalibutan na og sa ulahing mga adlaw. Og ato sab gi salam si Haji Bansara Katong uban siyang asawa, mga anak, mga apo diya sa Tiguma, Pagadian City, og si Haji Norija Tapudok og ang atong amigo sab si Manny Maulana des Labangan sa Zamboanga del Sur. Og atong gisalam si Abdul Gafur Mahinay, siyang asawa si Janna Cañete, kung asawa usab akong gisalam si Maria Macapas og si Johaira Cañete. Ako mga anak, sila si Noraini, si Omar, si Muhammad Isa Altani, si Aisha, si Hajara, si Sara, si Asiya, si Fatima, si Janna, o si Hamida. Nalaigson, din hilang unang kukutob, ako mingon na lamang, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.